Maraming salamat mga choir. Ngayon dadako na po tayo sa ating worship service. Mga bisita, huwag kayong mainip kung bakit dito sa Gethsemane Christian Baptist Church ay medyo matagal. Di baling gutumin tayo dito, pero enjoy naman ang kaluluwa. Kung high blood ka, hindi ka atakihin dito. Ito, payo ko ito, hindi ko na ulitin. 3 bagay ang nakakapag-high blood sa parte ng lalaki. Sayag sa akin nyo lang malalaman niya. Una, yung mga taba-taba, lechon-lechon, kaya matataba. Pangalawa, sa magaling sa mga dagat, lobster, crabs, naku, katakot-takot na cholesterol yan. Pangatlo, delikado, yung asawa mo, baka taktak ng taktak, iwasan mo na lang para hindi ka ma-high blood. Ha? Okay, hanggang natin mga puso at isipan, para sa mensahe natin Panginoon ngayon, babahagi sa atin ngayon ng ating pastor. Kaya tawagin natin ating pastor para sa ating preaching. At the member says, Amen. Wala nang oras, gawin natin na 50 minutes. Basta makinig lang kayo. Pag hindi nakikinig, abutin tayo ng alas 12. At lahat makikinig po, ay abutin po tayo ng 15 minutes. Dito po tayo sa 1 John. 1 John, ang 1 John po ay sa Old Testament. Kung hindi ka makikinig, okay, dito sa 1 John chapter 2.
John 2:28. 1 John chapter 2 verse 28. Ang hindi nakakaalam sa Old Testament ko yan. Mga sundalong walang baril. Okay? At chapter 3 verse 3. Dalawa. Chapter 3 verse 3 ng 1 John tayo. So sa 28, sabay-sabay natin ang 28 ng 1 John chapter 2. Go! And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Sa 3:3. And every man that hath his hope in Him purified himself, even as He is pure. At kararag tayo man nagparabol, kin manangasing a Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number at tatangkuhay. Salamat po sa iyong biyaya sa Sunday School lesson. Yan din po ang iyong ginamit po sa Barangay Salvasyon. Alain ko po, Diyos, na mayroon kaming bisita. Nawa po kausapin mo sila na maging tapat sa larangan ng paglilingkod na maunawaan po ang minsahe na ikaw makita, Ama. Ganoon din po ang bawat isa. Magbigay ka po sa magitan ng biyaya, Ama, ng encouragement. Pagmamature spiritually, ganoon din po, Diyos, mayroong kagalakan sa bawat isa na blessing. Thank you for the provision. Patawad sa amin nagawang kasalanan. At kasangkapan mo ako, Ama, I am a man of nothing. I cannot speak well about thy word. Without thy presence, I need thy power, Father. Thank you sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran sa Norway, sa Portugal, sa Hong Kong, at the same time sa ating kapatiran dito sa Singapore. It is our prayer na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. I hope when we prayed hard dito po sa bayan ng San Mateo, Gethsemane Christian Baptist Church, that you are all in good health. And at the same time, nanawa kayo po ay nabibless sa mensahe ni ang Panginoon po ang nakikita. Sa bawat isa nandito ngayon sa aming bisita, you're always welcome to the Gethsemane Christian Baptist Church. Ganon din po sa dalawang bisita na young people. Hello, listen to me. Thank you for your coming. Nag-invite sa inyo, pinag-pray ko kayo ng iyong kaluluwa o sa inyong sarili bago sa pananampalataya. Sa mga kapatiran nandito ngayon, we are all in good situation and privilege to hear the message. Dito po sa ating pong nabasa na 2, chapter 2 verse 28 and chapter 3 verse 3 ng 1 John. Maliwanag na binanggit, and now little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Okay? Kung na dito, mga anak ko, kalahin tayo kung mga kumpad kini Kristo. Kahit nangasawan, lagi tayo nakakapit kay Kristo. Huwag tayong hihiwalayin si Kristo. Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Huwag tayong lalayo. Huwag natin subukan na umayaw sa gusto niya. Lagi tayo dapat nakadikit kay Kristo. Ito po ay sa magitan ng pagsunod sa Kanyang inuutos sa atin. Dahil ang Panginoong Diyos, God demonstrates the genuineness of our salvation. Dahil ang Diyos, siya po mismo ang nagbigay ng genuineness, ang Kanyang patutuo o ang Kanyang katotohanan. Kung paano tayo tinutuo na maligtas sa apoy na impyerno. Tinutuo niya ang Kanyang pangako simula pa in the Old Testament, na ito po ay na-prophesied at natapos na po dito sa New Testament. Kung paano ang Diyos ay totoo, dahil sinabi ng Diyos ang Kanyang salita ay totoo bago pa nalikha ang sanlibutan. Totoo ang sinabi ng Diyos, wala kong pwede pasinungalingan ng Diyos. Hindi katulad ng tao na pangako ngayon pwede mabago. Ang Diyos, subok na ang Kanyang salita, pinag-aralan natin nakaraan. Alang-alang sa mga wala, subok na po ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng patunayan pa. It is already proven. At ang sabi po ng Bible, what people do does not matter because God will always forgive them anyway. But ang Kristiyano na anak ng Diyos, lagi nandyan ang Diyos na nagsasabi na kapatawaran ang ibibigay ng Diyos sa Kanyang mga anak. Kung nagkasala, dahil ang Diyos ang nag-provide ng way how to what? Matuwa ang Diyos. As forgiveness heartily.
Sa larangan ng paglilingkod, sa paglalakbay natin na maglilingkod sa Diyos, mayroong casualty. Remember that. We are now in the battlefield, that is the word. Yung battlefield, sa larangan po ng digmaan ng sundalo at yung mga kumukontra, ito yung mga inaanting ng Diyos. Natural na mayroon pong casualty. Sugatan, umuwi na. Sa larangan ng paglilingkod, mayroon din ganun. Kaya nga, tayo po'y dapat mag-mature spiritually. Kung bakit ang Diyos lagi pinaalaala, maging masunurin ka. Proven na po in the Old Testament. Masunurin. Pag masunurin ka, there is a blessing. Kung hindi ka masunurin, there is a curse. There is punishment or chastisement. Mamili ka. Kaya ang Diyos, hindi mo sa pilitan ang ginagawa niya, pero nagbibigay ng warning. Maliwanag po mga kapatid. Ang mga Kristiyano ngayon, porque sila po ay ligtas forever, ay inaabuso natin ang kabaitan ng Diyos sa atin na pinagkaloob yung eternal life. Taligtas sila ko, pahala kung problema yan, pupunta sa impyerno yan. Hindi po ganun mga kapatid. Ang buhay sa lupa, pansamantala lang tayo sa lupa. Apagbiit lang tibiyag itidaga. Mayat umaabot yung tidwa gasot. Tawid. Meron nga nangangad na abutin 300 eh. Maliban sa Rosado, sabi nila, may nakaabot ng 300 na. Bakit? Kasi yung sa England, sa ibang bansa, pag naabot mo 150, mayroon pong award. Dollar award pa yun. Milyon. Bakit hindi nyo pakita sa England? Mayroon kayo palang 300. Problema nga po, hindi papatunayan mayroon talaga birth certificate. Nung panahon ng Kastila, hindi pa na yan o ano. Wala nga, hindi may pakita. Wala, hindi pa pwede yun. Ako nga sabi ko sa'yo, 200 ang edad ko, maniwala ka. Prinsipyo ba, 200 tawin mo? Anong ebidensya? Pakita mo. Pirmado ni Gobernador Silio, ganyan. Mayroon ka. Kung wala yun, hindi mo pwede. Hindi naman kumibo. Hindi nga pwede yung gano'n. Evidence. Kaya, ang Kristiyano na anak ng Diyos, we should have the confidence of obedience. Living in obedience to Christ is strengthening our confidence as we look forward to the second coming of Christ. Mayroon kasing second coming. Mayroon pang pagbalik ni Kristo sa lupa. Kaya tayo po ay maglilingkod na may katapatan sa Diyos habang wala po ang tagapagligtas. Siya po ay nangako na babalik. Katulad ni General Douglas MacArthur, I shall return. Ang mga sundalo dito sa lupa noon, tuloy ang bakbakan. Kahit na-discourage sila, ma-outnumber sila sa weapons, ma-outnumber sila sa lumber, wala pang pagkain. Dahil sa alaala ng pangako ni General Douglas, na babalik ako. Babalik itong Amerikanong general. Siya ang tutubusan. Nagpapatuloy sila, kahit kamatayan. Kung ang disiplin ng military, nagawa po nila, nagkaroon ng pag-asa yung pangako ng isang general. Yung pangayang savior na wala pong palya ang kanyang pangako. Tayo lang pumapalya mga kapatid. Ang ating mga commitment unto the Lord, the genuine of our commitment, sometimes it will fall. Dapat hindi tayo kung mag-fall. Kung mag-fall man tayo, hindi apektado yung paglilingkod sa Diyos. Kaya nga mayroon tayong tinutukoy na Bible. Read your Bible every day. Pray every day. Meditate every day. Ikaw ba'y masunurin? Hindi. Dapat sundin mo yung sinutukoy ng Biblia na mag-pray ka every day. Hindi kayo kung sabihin, alas 6 hanggang alas 6. Hindi mo ganun. Manalain ka. Ay 30 minutes. Sa umaga. Sa tanghali 30 minutes. Sa hapon 30 minutes. Na ayon sa Psalmist David. Pray in the morning. Pray in the noon. Pray in the evening. Ginawa ba natin yun? Ang Bible, binaway mong basahin ng Biblia. Ito ay love letter ng Panginoon para sa atin. Did you read the Bible? Hindi. Anong ginagawa niyo? Text. Alin yung text? Cellphone. Nagagaling ang kabataan natin ngayon. Ewan ko. Nagkaganyan sila. Ano kayo nila? Ganyan. Ewan ko. Ano nangyari sa bata niya? Ganyan. Nagkaganyan ka na. Natatuwa na yung bata. Ano nangyari sa bata niya? Tumatawa lang ko. Gaganyan pa. Cellphone lang ha. Malakatingin sila. Ganyan pa. Ganyan. Ay. Yun na tayo na.
Hoy! Maria! Hoy, Maria! Bakit? Wala. Maganda sana kung isang oras lang yun. Hindi. Kaya hindi pa kumain. Sige. Alauna na. Ano ba ginagawa mo dyan? Nag-i-enjoy. Nagagalak na. Ay, ano ba yung kausap doon? Baka mamaya yung pangako ng kahapon, patay na naman. Yun ang, alam mo yung mga artista, pag ganyan ng mga title, ang pangakong kahapon. Ano? Sino nanonood sa yung halik? Merong halik sa atan sa kwan. Wala. Baka itong mga young people, hindi mapantay ng mga tayo. Yung mga cellphone nila, tagaya. Halik. Ngayon si Blisilda Hoy! Ngayon yung cellphone. Cellphone, tak! Tulog na. Nakasimaw ka na tulog. Pag-utot natin mo bigay ka pa. Nawain ni mother nga, hindi yung pag-unanay niya. Sintulo ka kaya. Dalaga na yan. Anong dalaga? Walang dalaga sa disiplina ngayon. Oh, hindi ko naman sasaktan. Para masaktan ang kilalang mali siya. Saktan natin ang mga anak. Huwag naman yung saktan na yung mayroong pong sinyal sa mga ospital. Hindi gano'n. Baka naman bago dito tungin gano'n mga ospital, yung bata, hindi gano'n. Walang matikman yung sakit. Ganyan. Kasi mayroon tayong bantay bata. Delikado kaya alam ni ma'am yan Bantay bata. Mahirap yun. Kaya, ito po nangyari sa ating kapanahunan, mga kapatid. Kristiyano po. Yung mga Kristiyano. Kailangan po tayong maghanda-handa. Kasi po, mayroon pong tayong babalik. Pursuing righteousness. Napanggit natin yung kanina. Pero ang center po, hindi po yun. Pursuing righteousness sa title of the message. Sa verse 28 po, prepare for Christ's return. Prepare for Christ's return. Unang apuntos. Abide in Him. Kailangan nakakapit po tayo kay Kristo. Tiempo man ti troubles. Tiempo man ti problema ti biyag. Anong po yung problema na nahaharap nyo? Lagi tayo nakakapit kay ni Kristo. Kung minsan ang troubles, yun po tayo bibitaw. Saan ka bibitaw? Kay Mayor ka lalapit. Hindi ka nun. Kasi si Mayor maraming pera. Si Jesus Christ, naimot. Hindi ganon. Maraming nagagawa ang Panginoon na hindi sa magitan ng pera. Yung pong pera, limitado ang kakayanan. Pwede ka magkaroon ng pera at masaya. Paano kung wala kang pera? May pera, hindi ganon. May problema o wala, may pera o wala, dapat masaya ang Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, tumawa na, ganyan. Sa Kristiyano ngayon, ibang Kristiyano ngayon. Lalo yung mga misis, wala yung entrega si mister. Ngayon parang tikwarta. Mayroon ka siguro iba Yan. Magkaroon ng interpretation na version. Doon papasok si Satanas, sige, tapusin mo na yan. Mayroon yan, kahit wala. Lalo na itong mga misis, bungang hira. Alam niyo yung mga misis, hindi, ito lang. Ewan ko lang, yung manok na lalaki o manok na babae, yung nagaganyan yung puwit nila. Walang tigil yan. Itikin mo yung tayo at tumigil ka na. Tingin mo yung puwit niya, ganyan pa rin. Sino tumingin sa manok sa inyo? Hindi. Kasi nung sulwinin po sa manok, ang tinisting namin yan. Ikaw manok, tumigil ka, ikaw makasalanan. Tingnan mo yung puwit niya. Gaganyan din. Walang tumigil yung puwit. Kaya nga, mga ladies, ladies, kung kayo po ay maggaganyan at ang bala ay nandito sa banal na kasulatan, amen? Kasi yung bala, pag itong gamitin mong bala na lumabas sa bibig mo, salvation, pangalan mo. Ano yung salvation? Ikaw makasalanan, kailangan mo si Kristo. Hindi yun. Alam mo si Efren, may kasama. Anong kasama niya? Ewan ko, mahabang ko kung nakita mo. Itismis niya ngayon. Sister, may kasama si Efren. Sino kasama niya? Hindi ko alam, pero mahabang buhok.
Yung ba'y nakakatulong sa ministry? Ito ba'y bala mula sa Bible? Hindi. Hindi mga kapatid. Kaya yung mga anak nanonood sa halik, ano ba yung nasa panurin niya? Ay, itong mga corrupt mind. Amen? Gustong-gusto ng kabataan panurin yung kaiwan ko lang. Lagi mainit. May 18 years old, 16 years old. Mainit sila dyan, manood. Number 1 nga si Commander Alex eh. Ay, hindi ikaw hindi, ibang Alex yan. Alam niyo, maraming paraan kung bakit paano tayo mainit sa larawan ng paglilingkod. Dapat ang mga anak ng Diyos, even in troubles, even in blessing, even in the lost hope, even in death, we should have the attitude to prepare the return of Christ. Abide in Him, saith the Lord. Kailangan tayong manatili nakakapit kay Kristo sa lahat ng panahon sa buhay natin. Hindi po tayo pakaangkaan sa paglilingkod. Lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Lulubog, hindi na lumitaw. Delikadong ganyan. Bakit? Na ganyan na yun, simenteryo. Saka nang paiyak, nung buhay pa, wala kang kinatay na manok. Nung patay na, mati ka ng baboy. Kabaliktaran sa ating mga kapatid. Dapat ang buhay Kristiyano, habang buhay, bigyan mo siya ng masagana kung mayroon ka. Dahil kung patay na, wala na. If you keep my commandments, saith the Lord, you will abide in my love. Sa John 15:10. If we keep His commandments, kung lamang tayo mo'y mahalin ang kanyang pinag-uutos sa atin, ang pagmamahal ni Kristo ay nanatili sa atin. At ang pagmamahal na yan, yun po ang ating daladala. Habang tayo naglilingkod, despite of many trials, hindi tayo nalayo sa Diyos. Iyan ang dala ng pagmamahal. Yung halik kay Maria, ay, yung pag-anib, mababaw yan. Kung kay Kristo ako kumapit, kahit anong sekta ka, kung kay Kristo ako kumapit, tama yun. Hindi tayo lalayo. Kung bakit tayo lumalayo? Dahil lang sa problema, sa buhay. Walang makain, wala ng pera, walang trabaho, lalayo na sa Panginoon. Bakit? Dahil lang ba sa ganyan, walang makain, lalayo ka na? Mas higit po tayo lumayo sa Diyos. Kung anak ka ng Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ, manatili tayo sa kanyang pangako at paniwala na hindi tayo mabayaan. Kung lamang masunurin po tayo. Kung minsan tayo mga Kristiyano hindi masunurin eh. That is the big problem for us as Christian. We should have the attitude to be humble and to be faithful in serving the Lord. Whatever the cost. What is then the reason of our behalf? We cannot outcome the love of Christ. Meron ba yung mas lalampas pa pag mahal ni Kristo sa atin? Mismo ang anak niya, binigay para sa atin. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Sabi ni Kristo, ako lang ang daan. Kung tinanggap niyo si Jesus, baka punta ka sa langit. Samantalang sa iyo tiles lang Tile. Pag-inuman. Sky no. Diba, brother mo? Masaya rin. Masayahin. Di ba gano'n? Di brother? Sa pang-beer. Masaya kami ng kuhod Pag sa News Nights iinyo muna ako. Ano ba kapatid? Kilala ka ng Panginoon kung nagbibigay ka. Hindi. Alam niya, maraming mga excuse ganyan. Kung maring umihi, hindi magbibigay. Alam niyo, mayroon kang ibibigay o hindi, ang mahalaga sa iyo, yung buhay mo isuko muna sa Diyos. Yan ang unang pagbibigay, walang kwenta yung pinagpaguran mo. Kung buhay mo isusuko mo, bahala ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka mabayaan ng Diyos kung ikaw masunurin. Isuko mo ang buhay ko, buhay mo sa Diyos, hindi ka naman masunurin. Paano mag-expect ka ng blessing? Hindi ka mabibindisyon ng Diyos kasi alam ng Diyos ang puso natin. Ispatid ka agad ang puso natin madumi, hindi masunurin. Hindi ka ng tao pwede malinlang sunod-sunuran tumwari sa mind, pero saan wala? Pero sa Diyos, ang Diyos ang pinag-usapan dito mga kapatid We cannot deceive. Yung pong attitude na linlangin natin Diyos, hindi natin kaya. Kasi alam ng Diyos ang ating puso. Malayo ka pa lang, bago natin pinanganak, bago tayo nalikhan sa liputan, alam ng Diyos, sino ang maligtas. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, itong
tumanggap kay Kristo, dapat maging masunurin ka. Bakit ka masunurin? Hindi mo mag-aari ang katawan mo ngayon. Mag-aari ng Diyos yan. Kung masunurin ka sa gusto niya, hindi ka mababayaan. Kung magtrabaho ka ng gobyerno bilang sundalo, kung sundin mo lahat ang utos ng sundalo, hindi mo matatanggap, sisilduhan ka ng gobyerno. Kahit sinong kumpanya. Kung masunurin ka sa kumpanya, sisilduhan ka. Bubuhayin ka. Eh sa Diyos, may-ari ang lahat. Maglilingkod ka ng may katapatan, babayaan ka. Nangako naman ang Diyos, hindi ka mabayaan eh. Amen? Amen. Pag ganyan ang mga mukha yung mga kapatid. Ha? Live a righteous life. Ha? Tayo po dapat mabuhay yung kalooban ng Diyos. Alam niyo kapatid, kung tayo mabuhay yung gusto niya, tayo po pagpalain. Pangalawang puntos. Chapter 3, verse 1 and 3. The purifying hope. God has called us, His children, when Christ returned. We will be made fully like Him. This hope gives us confidence to purify ourselves, to be like our Lord, His word preserved forever, sa John 14:24. Babalik ang Panginoon para kukunin po tayo. Magpasalamat na tayo sa Kanyang pagbabalik at naglilingkod ka na may katapatan. Mayroong blessing. Pero kung pagbalik niya, mayroon bang ibang mahal maliban sa mahal mo? Magagalit ang Panginoon. Kaya dapat ang mananampalataya magiging faithful, tapat sa paglilingkod. Hindi lang sa linggo. Pati sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Linggo, Lunes ulit. Dapat lahat po tayo matagpuan ng tapat sa paglilingkod. Ano yung katapatan? Na ikaw ay ang puso mo, desire mo is to please God. Sa buhay na hiniram mo, hiniram natin. Kasi ang buhay, binulbulod tayo lang tibiyag. Kaya dapat kumamot dahil tinglobiyag. Matutuwa naman ang Diyos dahil siya ang nagpahiram. Ang buhay na ito pansamantala. Yung lupa na ginagalawan natin, pag-aari ng Diyos. Ang lahat mayroon dito, pag-aari niya. Saan ka kakapit? Sabi ng Bible, abide in Christ. Saan ka kumapit? Sa ginto? Dilangit tindaga, mapukaw, so. Tandaan niya, sabi mo ng Bible, maliwanag ko, mga kapatid. Pangatlong puntos. Sa chapter 3, 8 down to 10. The test of righteousness. Sa ating katapatan, lagi mayroong pong pagsubok. Sa sundalong mandirigma, bago awardan, dumaan ng digmaan. Hindi po pwede, awarded na sundalo, hindi dumaan sa digmaan. Nung kasagsagan mo ng Mindanao, mayroong pong gera sa Mindanao, pinuputol ang ulo ng Kristiyano. Naiwan ang ulo, yung katawan niya naiway. Maraming umayaw, pumunta sa Mindanao. Ayaw nilang mawala ang kailang mahal sa buhay. Yan ang buhay Kristiyano. Ang buhay ay ang buhay ng sundalo sa ating lipunan. Ang buhay Kristiyano iba naman. Tayo po ay iniligtas ng Diyos. Sa gusto ng Diyos na tayo po ay matuwa sa buhay na ating pong hinirap. Sa larangan ng paglilingkod, test ng Diyos ngayon kung hanggat saan ang iyong pananampalataya. Ano i-test? Example lang. Example lang, i-test. Sabi po ng Bible, huwag yung kakalimutan umattend ng first day of the week. Huwag kakalimutan. Kasi ang makalimutin ng tao eh. Nagkaroon ka dumalaw si kumpare sa linggo, first day of the week. Pare, ba't nang gibis ka? Punta ako sa Sunday, sa church namin. Handali mo na, mag-inuman mo tayo kasi uuwi ako sa Mindanao pagdating sa sunod araw. Ako ang bahala lahat, pati pulutan. Umabsig ka naman. Hindi ka na pumunta sa church. Dahil siya lahat ang may libre. Di ba tama yung brother mo? Dahil libre, sige na nga. Ganun kababaw ang ating pananampalataya. Tingnan niyo po, pag iparis mo po yung kuman, ang nag-uutos sa atin na huwag kakalimutan ay ang lumikha. Yung lumikha na yun, hawak niya rin ang buhay yung nag-imbita sa iyo. Pwede kahit ano, pwede din gaganyanin. Kasi hawak niya ang buhay niya. Tapos susundin mo yung tao yan. Habang yung pinag-utos ng Diyos sa iyo, huwag yung kakalimutan. You obey the command of man, rather than to obey the Lord. Kaya nga, ang bawat mananampalataya,
Dapat tayo po huwag kumaga sa imbita ng kaibigan. Walang kaibigan, walang asawa, wala pong malakas sa atin. Ano nga po ang mayroon sa lupa? Mas higit unang Diyos. Ang unang bilin, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Walang sinabi na, love your wife with all thy soul. Awa. Ngamin, mahalin mo ang Diyos buong puso, buong kaluluwa. Ang asawa, mahalin mo buong puso. Walang kaluluwa. Panlabas lang po ang pagmamahal natin sa asawa. Physical. Ang Diyos, physical, panlupa. Ano unang mong mas mamahalin? Yung mahal mo sa lupa o ang Diyos? Sabi po ng Bible, ako ang una niyong mahalin. Kasi hawak ko asawa mo, hawak ko yung mahal mo sa lupa, lahat hawak ng Diyos. Kaya dapat nating mahalin ang lumikha. May akda ang lahat mayroon sa lupa. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Umunang mabilin. Hindi po pang huling bilin niya. First, utos na yan. Punta ako sa church, tatay. What? It is better to obey God rather than the tatay. Paano ba sasaktan akong tatay ko? Pag-pray mo sa Panginoon. Buksan mo ang kanyang puso, Panginoon, ang aking tatay, umayaw sa akin, punta ako sa church. Bahalang Diyos sa tatay. Huwag mo lang kukunin, Panginoon, tatay ko. Bigyan mo siya pagbukas ng puso para siya po ay pahintulutan ko maatin sa Diyos. Paano ko pastor mo ang girlfriend ko ay iglesia? Ayaw niya makarating sa Baptist Church. Pag-pray mo yan. Huwag ka manligaw ng iglesia. Manligaw ka, Baptist. Paano pastor kung walang manligaw na Baptist kasi kukunti tayo? Doon na ako sa Katoliko, maraming dalaga doon. Pag ganyan ang ugali mo, mag-pray ka. Kasi ang Panginoon gagawa ng paraan, bibigyan ka ng dalaga na sa iba'y kanis. Bakit? Pag magmahal ang babae, mahal niya ang Diyos, kaya minahal ka. Kaysa yung mahalin ka dahil pogi ka, parang mawala ang pagka-pogi. Pagharap naman ng pogi. Hindi ganun. Ang pagmamahal ay seryoso, hindi contractual within 2 months lang. Ito pa ay hanggang kamatayan. Marami nagkakaiwalay dahil lang po dyan. Kaya, I challenge you members. The test of righteousness, pag tayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos, ipahintulot yung nahawakan ng Diyos ang ating testimony to continue to serve. Allow Him to be your Lord. Allow Him to be His will na masunod sa ating buhay. Siya ang pahintulutan natin pag-operate sa buhay na binulog tayo. Mahirap lang ako basta, wala akong alam-alam. Mayaman ang Diyos eh. Pwede ka naman humingi sa Kanya kung ikaw lamang masunurin. Masunurin lang ang problema sa atin mga kapatid. At hindi natin tayo pinagpasakop ang ating buhay. That is the big problem. Kahit gusto ng Diyos, tayo po ay pagpalain kung tayo naman ayaw pasakop. Hindi po pwede. Kaya I challenge you, Christians. Tayo po lahat ay sundalo ng Panginoon. Bakit tayo sundalo? Tayo tinubos. Ang sundalo mandirigma. Matibay ang dibdib. Rooted, grounded, rooted deep. Nakakapit kay Kristo. Ano man pong criticism, mandirigma tayo. Mga sundalo ni Kristo. Ang ating pinaparating sa mga tao is Christ, is the our flag. The captain of the forward. At sabi ni Kristo, tayo ay nagwagi na. Ang kalaban, talunan na. Ngayon, anong problema mo? Bakit hindi ka masunod? Kaya Christian, I challenge you. Continue to serve. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na paalala mo sa amin na ang aming pong layunin o Diyos, iyon po ay yung pong pinagkaloob kay Kristo na layunin o God na maraming pang soul na maligtas. Gamitin mo ang mga members ng Gethsemane Christian Baptist Church, mga fighters Panginoon, hindi lang po ang mga fighters, kundi o Diyos ang mga mababautismo sa linggo, ay iyong po o Diyos, hamunin sila to be a member of this Gethsemane upang makasama sila o Diyos sa iyong pong ministeryo. Marami o Diyos ang mga Kristiyano na natutulog po sa larangan ng soul winning, pagwak. Sila po mahimbing ang pagtulog, Panginoon, gisingin mo sila. Ganon din po o Diyos, bigyan mo sila ng hamon na tumayo, magpatuloy maglingkod para hanapin po ang mga unsaved to bring the message of repentance. Dalahin po o Diyos ang mga nalalamig sa pananampalataya, gisingin mo sila, Ama. At ganon din po, bigyan silang pagkakataon
na magamit pa sa iyong vineyard. Sa totoo lang, Panginoon, hindi kami narapat magamit kasi we are all not in thy sight. Wala kaming kaalam-alam. Pero sa magitan ng biyaya, ikaw rin po nagbibigay ng wisdom, Panginoon. Para sa magamit kami sa iyong ministeryo upang lumago ang gawain sa magitan ng biyaya. At dalahin ko agad ang Barangay Salvation na lumago doon sa magitan ng biyaya, ang mga paggamit mo sa isang mga harap, isang preacher o Diyos, ang awa, hindi ma-discourage, hindi magpatuloy maglingkod po sa inyo. At ang mga demonstrating na sa nawa ay makatulong sa iyong ministeryo, Panginoon. Dalahin ko, Diyos, and challenge the children to come to the altar and pray na kami po ay pumausap sa inyo, Ama, na hindi ko alam, Panginoon, ang bawat problema ng mananampalataya na ano pa ang mayroon sa puso po nila, ganun pa mga bisita, i-challenge them. Why not raise that hand? Pastor, hindi ko pa sigurado sa langit pupunta pag ako'y namatay. Mayroon ba nito sa ating mga bisita? Pastor, hindi ko pa sigurado sa langit. Kung ako ay patay na, ay sigurado ba ang ating soul? Yes or no? Pag yes, taas ang kamay. Pag hindi pa sigurado, huwag mo itaas ang kamay. Ikaw ba ay nakasigurado sa langit pupunta na pag tayo namatay? Taas ang kamay? No. Pag hindi tinaas, nakasigurado na. Meron ba ganun dito? Pag hindi yung tinaas ang kamay, ibig sabihin sigurado na. Pag taas yung kamay, kayo ba ay sigurado sa langit 100%? Ang mga bisitas po namin. 100%. Are you sure in heaven one day? When we die right now, are you sure in heaven? Tayo po'y manalangin. Let us pray. Yung bata, kung may mga bata, pagtutulong tayo. Managparabor, kin manangasing a Diyos. Agyamang kami, panangrin mo kada kami, Ama. Nagsublikan tumatlain, ikaw babalik. Para kunin mo ang iyong mga anak na napapagod po sa digmaang panlupa, sa larangan ng pananampalataya to bring the message of repentance to the unsaved people. I pray, O God, na bigyan mo sila a blessing sa lahat ng nakarinig po ng minsaya, paglago ng pananampalataya at kagalakan. Ano man po ang bawat problema po nila, ay kumito lang to the hand. Hindi ko alam kailang bawat dinadaig po nila o anong pang kanilang kalagayan spiritually, physically. Ay pwede mo, God, na tulungan mo sila. At ganoon din mga panalangin namin, O Diyos, ng darating ng bisita. Dalahin mo, O Diyos, sa bawat bisita po na dumalo, nawa naintindihan po nila ang minsa. Sa kanilang pag-uwi, sana hamon ang ibigay mo sa kanila. Sa dalahin po, O Diyos, na bigyan mo silang pagkakataon, makilala ka pang lubusan. Na ang tagapagligtas, the only way going to heaven is Christ. Dalahin po, O Diyos, sa amin pong pag-hiway-walay, iwas ang blessing. Thank you, Father, sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.